This scenario demonstrates a trauma-informed interview with a female sexual assault survivor. Notice how the investigator ensures safety, avoid intimidation, and empowers the survivor from the beginning. Good morning, Ms. Arana. I am Investigator Porto. Before we start, I want you to know that you are safe in this room. So you may pause, you can refuse to answer, or take a break anytime. You are in control of this interview. Sige po, pero kinakabahan po ako. Okay lang yan. That's understandable. And you only need to share what you feel like you are ready to share. And if you need ng ibang tao or support person, we can arrange that naman. Pwede po bang tayo na lang? Sige, okay. Of course, wala sa mga nangyari ang kasalanan mo. The investigator starts with non-leading, open-ended questions to allow the survivor to narrate her experience freely. Maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan ng iyong pagparito? Nirape po kasi ako ng kaibigan ko. Thank you for trusting me with that information. Kung handa ka, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong nangyari? Kagabi po kasi, nag-iinuman kami ng mga kaibigan ko. The investigator validates emotions and avoids any hints of blame. Nung nalalasing na po ako, pumasok na po ako sa kwarto. Hindi ko po alam na sumunod po siya. Tapos po, ayun po, pinipilit niya po ako. Siyempre pumipiglas po ako. Hindi ko po kaya. Tapos po, ayun, hinawakan niya na yung kamay ko. Hindi ako. I am very sorry na nangyari yun sa'yo. Anong nararamdaman mo ng mga panahon na yun? Hindi po ako makagalaw. Freezing is a normal trauma response. The investigator acknowledges this without judgment. Nahirapan po ako. Hindi ko na rin po alam ang gagawin ko. May mga sinasabi ba siya sa'yo? Habang hawak niya po ako, tinatakot niya po ako. Sabi niya po, sasaktan niya raw po ako. Lalo't wala naman daw kung maniniwala sa akin. Karaniwan pong nangyayari sa mga taong may matinding takot ang hindi makagalaw at hindi naman po yun kahinaan. Salamat din at ibinahagi mo yun sa akin kahit alam kong mahirap balikan ng mga detalye. The investigator gathers essential information while maintaining safety and consent. Ngayon po, tatanungin ko lang po ang ilang bagay para malaman kung anong uri ng examination ang kailangan nyo. Maaari po kayong tumanggi sa kahit anong tanong. Ayos lang po kayo sa inyo? Wala po. Nagkaroon po ba ng anumang penetration kung komportable po kayong sagutin? Meron po. Sa ari ko po. Pagkatapos po ng pangyayari, ano pong sunod yung ginawa? Tumakbo na po ako sa banyo. Umiiyak. Bukod sa umiyak ka dun, may iba ka pa bang ginawa? Umiyak lang po. Okay.
Pagkatapos ba nito, kanina bago ka magpunta dito, naligo ka ba or nagpalit or ano ba? Hindi po. Wala po. The investigator explains every step clearly to allow informed consent. So, ngayon po ay ipapaliwanag ko sa inyo kung anong uri ng examination ang gagawin sa inyo kung inyo lamang naman po itong pahihintulutan. Ang exam ay para malaman ang iyong physical condition at para makakuha ng mga ebidensya. Ang gagawin po sa inyo ay pangkalahatang physical exam, pagdodokumento ng anumang injury na natamo nyo sa pangyayari, at pagkuha ng swab sa ilang mga bahagi ng iyong katawan kung papayag po kayo. Sakit po ba? May pagkakataon na hindi komportable pero hindi naman tayo magpo-proceed sa ganong mga examination kung hindi nyo pahihintulutan. So, papaliwanag din ng doktor sa iyo ang mga gagawin or bago gawin. Sige po. Hindi babayaran po ba? Wala po kayong babayaran na kahit ano. Sasailalim po kayo sa libreng medical legal exam. Makakatanggap po kayo ng psychological counseling at tutulungan po namin kayo na mag-file at mag-antala ng reklamo. Yun po ay kung gugustuhin niyo po. In this moment, the priority is to make the survivor feel safe and heard. Emotional validation is essential. The investigator gently reassures her that her feelings are real and understandable, reminding her that the assault is not her fault. By creating a calm and supportive space, the survivor is given control, comfort, and the assurance that she is not alone. Natatakot mo ako na baka husgahan nila ako. Naintindihan ko po yung takot niyo, pero malinaw ko pong sasabihin, hindi niyo po kasalanan ng nangyari. Hindi dahil sa kung ano man yung suot niyo ng mga oras na yon, or dahil nagiinom kayo, o sa relasyon niyo sa kanya. Karapatan niyong maging ligtas at irespeto na. Maraming salamat po at tutulungan niyo po ako. Wala pong anuman. Gaya nga po na sinabi ko kanina, ligtas po kayo sa amin at kayo po ay aming tutulungan. This demonstration shows key trauma-informed principles: safety, open-ended questions, emotional validation, informed consent, and clarity of rights. This approach preserves dignity, supports healing, and strengthens forensic evidence.